As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang masayang umaga muli kaibigan, ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect dito pa rin sa ating himpilang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po ay nagpapasalamat na nariyan kayo at kayo rin po na mga sumusubaybay sa atin pong Facebook page. Salamat sa inyong maagang pagising upang samahan tayo dito sa ating palatuntunan at sa inyo po na bago pa lamang na nakikinig dito sa ating Facebook page, follow na rin po at paki-share sa inyong mga kaibigan upang sama-sama po tayong lalapit sa Panginoon sa pagpapasalamat, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Tayo po ay nagpasimula sa taong ito sa unang aklat ng Biblia sa Genesis at ngayon ay pinagpapatuloy natin ang ating pagbabasa mula sa Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 25 naman ngayong umaga. Mula sa ang Bible, Pinoy version, ganito po ang nakasulat. Ganito nga create ng Diyos ang langit at ang lupa. Noong create ni Lord God ang langit at ang lupa, wala pang mga halaman at tumutubong tanim sa lupa, kasi hindi pa siya nagpapadala ng ulan at wala pang nagsasaka. Pero may tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa at yun ang nagdidilig dito. Tapos kumuha si Lord God ng lupa at sinape niya yon na tao. Hiningahan niya yon sa ilong at nagkaroon ng buhay ang tao. After nun, gumawa si Lord God ng garden sa Eden sa bandang east at doon niya inilagay yung taong create niya. Pinatubo niya doon ang mga puno na magaganda at masasarap ang bunga. Sa gitna ng garden, nandoon yung puno na nagbibigay ng buhay at isa pang puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Umaago sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa garden. Mula doon, nahati ito sa 4 na ilog. Pishon ang tawag sa unang ilog at umaagos yon sa palibot ng buong lupain ng Havila. Makikita doon ang purong ginto, mga kakaibang pabango at mamahaling bato. Gihon naman ang tawag sa pangalawang ilog. Umaagos ito sa palibot ng buong lugar ng Kos. Ang pangatlong ilog na tinatawag na Tigres ay umaagos sa east ng Assyria at ang pang-apat na ilog ay ang Euphrates.
Tapos nilagay ni Lord God ang tao sa garden ng Eden para bungkalin at alagaan ito. Sinabi niya sa tao, "Pwede mong kainin ang lahat ng prutas sa garden, except sa puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Huwag na huwag kang kakain ng prutas ng punong iyon. Pag kumain ka noon, mamamatay ka sa araw ding iyon." Tapos sinabi ni Lord God, "Hindi maganda sa tao ang mabuhay mag-isa. Gagawa ako ng kasama niya na makakatulong niya." So kumuha siya ng lupa at mula doon ginawa niya ang lahat ng mga hayop at ibon. Dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang itatawag nito sa kanila. Kung ano ang tinawag sa kanila ng tao, iyon ang naging pangalan nila. Binigyan nga ng tao ng pangalan ang lahat ng ibon at hayop, pero wala ni isa man sa mga ito ang nababagay na kasama at makakatulong niya. Kaya pinatulog ni Lord God ng mahimbing ang tao saka kinuha ang isa sa mga ribs nito at sinara ang laman sa tapat noon. Gumawa siya ng isang babae mula sa rib na kinuha niya at dinala niya yung babae sa lalaki. Tapos sinabi ng lalaki, "Sa wakas, ito na ang isang kagaya ko, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae kasi galing siya sa akin." Dahil doon, iniiwan ng lalaki yung tatay at nanay niya para sumama sa asawa niya. At sila ay nagiging isa. Parehong hubad yung lalaki at babae, pero hindi sila nahihiya. Ang ating paksa, nilikha ng buong ingat. Kapag ang isang gusali ay itinatayo, ang mga tagapagtayo ay nagsisimula sa pundasyon. Mahalagang mailagay ng tama ang pundasyon upang masuportahan nito ang lahat ng iba pang bahagi. Sa parehong paraan, ang pambungad na mga kabanata ng Henesis ay naglatag ng pundasyon para sa natitirang bahagi ng Biblia. Dito natin matutuklasan ang kaugnayan ng Diyos, ng mundo at ng sangkatauhan bago pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ang Henesis, Kabanatang 2 ay mas detalyado sa paglalarawan ng paglikha ng sangkatauhan at ng lahat ng mga naririto. In an intimate picture, ang Diyos ay nilikha ang isang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, sangayon sa talatang 7 na ating binasa kanina. Ang magiliw na larawang ito ay nagpapaalaala sa atin na ang mga tao ay umiiral dahil sa maingat na gawa at pagkakayari ng Diyos. Nilikha din ng Diyos, sangayon sa ating binasa, ang isang lugar para maging tirahan ng tao, ang halamanan ng Eden. Ang halamanang ito ay hindi kusang nagiging maayos at maganda sa kanyang sarili. Binigyan ng Diyos ang tao ng trabaho, ng paglinang at pagpapanatili nito sangayon sa talatang 15. Nagbigay din ng utos ang Diyos. Ang mga tao ay malayang makakakain mula sa anumang puno sa halamanan, maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. At sinabi niya sa tao, sangayon sa talatang 16, "Makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka." Kaibigan, ang utos na ito ay maaring mukhang misteryoso sa atin. Ngunit ito ay nagsisilbi ng isang mahalagang papel. The command implies a choice. Ang mga tao ay maaaring sumunod sa Diyos, ngunit maaari din nilang tanggihan ang kanyang utos. Ginagawang posible ng dynamic na ito ang isang tunay na relasyon, malayang relasyon sa pagitan ng mga tao at ng Diyos na may lalang. Itinuturo din ng kabanatang ito na ang tao ay nilikha ng Diyos para sa isang relasyon. Hindi niya iniisip na ang tao ay mag-isa. Tumingin ang Diyos sa kanyang nilikha at nakitang may hindi mabuti. Sa talatang 18, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya." Kailangan ni Adan ng kasama.
Matapos likhain ang babae, nagsalita si Adan sa unang pagkakataon sa Biblia. Ito ay isang tula na masayang ipinagdiriwang ang paglikha ng babae sa talatang 23. Sinabi ng lalaki, "Narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki." Kaibigan, sina Adan at Eva ay nagsisilbing huwaran para sa isang relasyon ng mag-asawa. Sinadya tayong nilikha ng Diyos upang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya, magkaroon ng makabuluhang gawain na dapat gawin, at magkaroon ng kaugnayan sa isa't isa o sa kapwa-tao. Purihin ang Diyos ngayon para sa mga mahalagang kaloob na ito. Sa Kabanatang 2, talatang 7 ng Henesis, ganito ang nakasulat. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Kaibigan, para sa ating pagsasaalang-alang, bakit mahalagang binigyan ng Diyos ng pagpili sina Adan at Eva? Ano pa ang matututunan natin tungkol sa paraan ng pagtingin sa atin ng Diyos bilang Kanyang nilikha sa mga bahagi na ating binasa ngayong umaga? Para sa iyong reflection and comment, maaari kang mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman sa atin pong mga kaibigan na sumusubaybay sa atin pong Facebook page, maaari po kayong mag-comment dyan po sa ating comment section. At habang ginagawa po ninyo yan, atin pong pakinggan ang isang makalangit na awiting may pamagat, The Goodness of God, na inawit ni Christine Coraming at Nadia Sarmiento. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. We love your voice. You have led us through the fire in the darkest night. You are close like no other. We've known you as a father. We've known you as a friend, and we have lived in the goodness of God. And all my life
so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Maraming salamat sa napakagandang pagkakaawit at mensahe ng awit na dinala sa atin ng ating mga kaibigang si Christine and Nadia. At ngayon po ay dadako tayo sa ating panalangin. Tayo ay manalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos, sa kabila ng pagiging makasarili ng aming likas bilang tao dahil sa pagkahulog ng unang mga tao sa kasalanan, ang kaloob ng mga relasyon na ibinigay mo ay isang hindi mabibiling pagpapala. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, tulungan mo kaming higit na maging katulad mo sa aming pakikitungo sa isa't isa. At ngayong umaga, ikaw ang nakababatid ng kalagayan ng aming mga kaibigan na nakikinig. Sumusubaybay. Panginoon, batid mo ang kanilang pangangailangan. Hinihiling namin na iyo pong ipagkakaloob ang makabubuti para sa kanila, ang makapagpapalakas ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Amang banal, ikaw ay Diyos na mapagbigay at hindi mo ipagkakait ang anumang bagay na makabubuti para sa inyong mga anak. Salamat po na inyong diringgin ang aming panalangin. Iingatan sa buong maghapong ito ang aming mga kaibigan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Maraming salamat po muli sa iyong pagsubaybay. At para po sa iyong mga katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin, maaari ka makipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagtawag o kaya pag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o kaya ay sa 0918-9447-891. 0918
0917-891. At para po naman sa inyo na sumusubaybay sa atin pong Facebook page at channel sa YouTube, maaari po kayong maglagay o sumulat ng comment sa atin pong comment section. At kung nais nyo pong magkaroon ng magandang Bible Study Guide na Explore, ito po ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa mga numero na amin pong nabanggit, o kaya ay akin pong babanggiting muli ang 0917-1742-777. 0917-1742-777 o 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ganon din po sa inyo po na nasa Facebook page, inyo pong isulat sa inyong comment section ang inyong pagnanais na magkaroon ng mga libreng babasahin at ng Bible Study Guide na amin pong ipinamimigay. Huwag po kayong aalis sapagkat susunod ang Salita ng Buhay. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from